Hello sa inyo, it's Monday and kamusta kayo? Meron tayong panonoorin na namang nakakakilabot ng video. May title itong utak ng misis ko. Sinipsip ko, ganito. Grabe naman to. Let's go. The following content may contain graphics or violent imaginary. Okay. So kung hindi nyo kakayanin itong panoorin, yun ang panoorin. I-skip nyo na, scroll up na kayo and huwag nyo na lang panoorin. Ang crime desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Inihahayag din ng crime desk ang panig ng mga suspect o akusado para sa balanseng pagtalakay. Hindi layunin ng palabas nito na impluwensyahan ang pagdinig ng korte o anumang mga kasunod na mga pangyayari na may kinalaman sa kaso. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktual na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manonood. Skip na natin. Crime desk. So anyway, bago tayo mag-start talaga sa mismong video, i-promote ko lang yung Bitag Official. Yan, pwede nyo i-subscribe yan, guys. Tara, ulit. Pangalan ko po Orlando Lucernas Estrella. Maintenance po ng school bilang sa ngayon, ako po yung humihingi sa inyo ng sorry na mayroon po akong nagawang mali. Orlando Estrella, 43 anyos, suspect sa karumal-dumal na krimen. So nasipsip ko yung kanyang Grabe utak na buo. Naramdaman ko talaga na walang kasing sarap, parang nakalunok ka ng kulay dilaw ng itlog. Parang nalinis ang buong yung lalamunan ko pag ganyan ko. Parang ganun ba ang ginawa ko? Ang sarap talaga sa ating paglasa. Psychopath to. Takay na psychopath to, men. Ang kanyang Pangalawang beses ko pa rin to na napapanood pero kinikilabutan pa rin ako, guys. Sobra. asawa pinatay at ang katawan walang hapas na kinatay. 1967, si Lucila Lalo, may-ari ng isang bar sa Tayuman. Tinadtad ang kanyang katawan at itinapon ang pira-pirasong bahagi nito Chop-chop sa lady. iba't ibang lugar ng Kamaynilaan. Hanggang ngayon, isang misteryo ang motibo sa karumal-dumal na pagpaslang. 1993, si Elsa Castillo, empleyado ng isang automobile company. Pinagpira-piraso ang katawan. Ang kanyang mga labi, iniwan sa gilid ng highway sa Santa Rosa, Laguna. Ang gumawa ng krimen, si Stephen Mark Wissenhunt, isang Amerikano, karelasyon ni Elsa. Ang kaso ni Elsa ay sinapelikula pa. Hindi ko na alam yan. Di pa ako buhay niya. Mitzi Joy Balunsay, 17 anyos, natagpuan patay sa Indang, Cavite sa loob ng isang kahon. Ang kanyang katawan, pinagkakatay. Ang suspect, di umano, dating kasintahan ni Mitzi. Arestado naman ang isang lalaki matapos itong patayin ang sarili niyang misis. Ayon sa PNP, posible wala sa matinong pag-iisip ang suspect kaya't nagawa niyang chap-chapin ang kanyang asawa. Ano talaga yung mga nangyayari ngayong araw? Ginulat ang mga residente ng Barangay Holy Spirit sa Quezon City nang ihagis mula sa isang tahanan ang pira-pirasong katawan ng isang babae. Ang responsable sa krimen, sarili daw nitong asawa. Taksang tama na ito. Noong 2002 nang magkakilala sina Heidi at Orlando Estrella. Nagtatrabaho sa iisang paralan ng dalawa. Ang 46 anyos na si Heidi bilang supervisor ng maintenance, habang construction worker naman ang 43 anyos na si Orlando. Nauna po yun siya sa akin dyan kasi 1996 po siya pumasok. Tapos nung inumpisan po yung construction na mga 2002. Nagtaka po ako sa kanya na bakit gustong-gusto niya akong maangkin ba? Gusto mo punasan ko yung pawis mo? Parang ano siya, matino kasi siya eh. Parang matino talaga siya kasi nagsasali siya ng kwento. Ngayon lang ako magbibigay sa'yo dito ng komento, man. Ngayon lang magbibigay ng komento dahil napanood ko na to eh. Hindi ko alam kung magiging natural yung reaction ko pero... Nang taon ding yun, nagpa siyang magpakasal ang dalawa. Nanirahan sila sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Ayon sa mga kapitbahay na mag-asawa, okay naman tahimik sila at maayos naman daw ang ipinapakitang pagsasama ng dalawa.
Hi, Han. Pinaganda kita ng pagkain. Masarap yan, Han. Ako nagluto yan. Kaya mo na. Ikaw, Sige, sasaluhan kita. hindi ka na, upo ka na rin. Sila po naman ay tahimik. Wala naman po silang, hindi nga namin naririnig sila nag-aaway. Ano nangyayari? Pero tulad ng mga normal na mag-asawa, dumaan din sa matinding pagsubok sina Heidi at Orlando. Isa na rito ang hirap na pagbubuntis ni Heidi dahil sa problema nito sa matris. Nagsabi sila ng problema nila. May sakit nga daw yung babae. Ngayon sabi niya, naka-schedule daw sila ng operation. 100,000 kailangan daw nila. Sabi nila, not carry, hindi nila kaya. Kaya naghahanap sila ng solusyon kung paano sila makapagpagamot nang wala silang gagastusin ganong kalaki. Pero maayos sa pagsasama raw na nakikita ng kanilang mga kapitbahay, taliwas sa nakakarating sa kaalaman ng mga kamag-anak ni Heidi. Ayon sa salaysay ng isang kamag-anak ni Heidi, nakakaranas daw ito ng pananakit mula kay Orlando sa tuwing ito ay malalasing. Nasasaktan ako! Ikaw, sa susunod, wag mo ko piliya. Kung titingnan mo doon sa mga previous na ginawa niya, mayroon na siya mga pangyayari na talagang violente siya. Lalo raw pag nakakainom na, inaaway na itong babae. Iba na yung gali. Ni Orlando, muntik na rong mauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. May previous nga na statement naman ng mga testigo, ng mga kapamilya na halos maghihiwalay na nga ito, nare-reconcile lang. Kasi siyempre, mahal din siguro itong babae, itong asawa niya. Ang salaysay na ito ng mga kamag-anak ni Heidi, hindi naman itinanggi ni Orlando. Ayon sa kanya, Iba yung ano minsan niya. daw hindi naging masaya ang kanilang pagsasama. Pero Iba yung tama ng alak sa kanya, men. paglilinaw niya, siya raw ang ina-under ni Heidi. Yung mga bills natin, nabayaran mo na ba? Hindi pa. Isa na pupunta yung pera binibigay ko sa'yo. Eh ikaw, wala kang ginagawa kundi mag-alak araw-araw. Puro lasing na lang. Trabaho mo to eh. Trabaho? Hindi ko trabaho yan. Sa tagal po namin pagsasama, kahit minsan hindi man lang namin naranasan na mamuhay na masaya na yung magkasundo ba? Makaramdam ka ng tamis, ligaya, yung ganyang pangyayari sa karaniwang panrelasyon ng bawat tao. Puro lang po talaga kami pinaglalayo ng aming mga puso. Alam mo naman sa mag-asawa, may mga pagkakataon na talaga nagsasakripisyo ang bawat isa. At yung isa naman, naiintindihan mo dapat ang ugali ng asawa mo. Kasi una, hindi kayo magkaano-ano na nagsama sa isang bahay. May mga individual differences yan. Hanggang nung March 11 taong 2018, naganap ang karumalduman na krimeng ito na. gumulat sa lahat. Inihagis mula sa Grabe. loob ng bahay na mag-asawa ang pinagpira-pirasong parte ng katawan ni Heidi. Ina mo. Putang Nagulat ina na lang mo. Putang ina, grabe. Sobrang grabe to. Ginawang parang baboy. Nagsabi mga bata na, ate, may pinatay doon, may babae doon pinatay. Nagalitan ko nga yung mga bata na nagsasabi dahil sabi ko, huwag kayo magbibiro ng ganyan, hindi magandang biro yan. Pang-apat na beses na sabi ng bata, sige ate, mayroon nga talaga doon, tignan mo, sabi ganun. Nakita ko yung paa, ninervyos ako, tumawag ako ng sabi ko, doon sa kasama ko, mas malatapang-tapang ka, tignan mo nga parang paa na ni Heidi Han doon. Ang mga taga-barangay halos hindi makapaniwala sa nasaksihan. Parang hayop na kinatay si Heidi. Ang ina. Dahil sa sumbong ng mga batang naglalaro noon sa tapat ng bahay ni Heidi at Orlando, agad humingi ng tulong sa barangay ang mga kapitbahay ni Heidi at Orlando. Monitor namin sa radyo na mayroong tawag na meron daw pinatay o chinap-chap na babae. So agad-agad naman namin pinuntahan, sinilip namin at nakita nga namin dito yung pangyayari. Dito namin inabutan yung katawan ng babae na nakagusay dito. Nandyan din yung paa, nakapatong sa katawan niya na biniyak dito, nandito sa site na to. Tapos ito yung kinakabran niya. Ito naman pa to eh. Tapos dito nakatayo yung atay dito nakapwesto sa malapit sa kanang dibdib niya. Tapos yung isang kamay nandito sa side na to. Pare, ginawang baboy. Ginawang parang ginawang baboy talaga yung babae. Kawawa. Rest in peace. Kasi ganun dyan na inabutan namin yung makita namin ng mga kasama ko. Tapos nagkalat yung mga damit. Yan, mga tinapon ng mga bagay-bagay. Labis sa takot ang bumalot sa buong lugar. Baka mamaya mag-amok yan. Kaya ang mga bata, pinag-ipon-ipon ko, pasok kayo lahat sa loob ng mga bahay ninyo kasi huwag kayong kakalat-kalat, baka lumabas yan mag-amok, sabi ko. Siyempre, Gago, hindi mo na parang alam demonyo yung na to. isip niyan eh. Kaya yun, sabi ko, pasukan lahat ng mga bata, nagkadami ng tao. Ang mga opisyal ng barangay agad na nag-report sa mga otoridad. Tumawag kaagad sila sa pulis, sa Station 6. Yung Station 6 naman, rumisponde doon, sinilyuhan nila yung lugar, hanggang sa tumawag na nga dito sa SIDO, UCPD. Kaya nga nung dumating na yung mga pulis na, yun na, hinold na siya. Hanggang sa na-retrieve na nga yung mga body parts.
na kung ano, mga 7 pieces siguro yun, hanggang sa pati nga yung breast tinanggal, yung laman loob ilinabas, hanggang sa yung ano nga, yung head niya nawawala kasi dinurog pa nitong suspect. Hindi nanlaban ang suspect na si Orlando sa mga pulis at kusang loob siyang sumama sa mga ito. Wala rin pagtanggi si Orlando sa ginawang krimen. Dagdag pa niya, wala raw siyang pinagsisisihan dito. Para siyang may sakit sa pag-iisip. Pero ang lala naman. Tingin niyo guys sa comment niyo lang dito kung anong ibig sabihin sa yung sakit niya. Kasi hindi naman to gagawin ng normal na tao eh. Aminado ako dyan, di yan gagawin ng normal na tao. Pero grabe naman to. Yung gesture niya, talagang parang Lagi siya muna sakit sa ulo. At may oras pa na kung mabuhay ulit, gagawin raw ulit niya. Ang motibo raw ng suspect sa nagawang krimen. Bali, nung ini-interview siya, laging sinasabi niya na nagagalit siya dito sa asawa niya. Yun lagi ang binabanggit niya. Pinagpipilitan talaga niya sa akin yung gusto niya na siya lang talaga yung magdidikta sa akin kung anong gagawin sa loob ng bahay. Gusto niya kahit sa akin ay sa kanya na, kahit hindi sa kanya, kahit pag-aari ng iba, sa kanya pa rin tama. Tao po ba yung mga ganyang pag-ugali ng nilalang na nabubuhay dito sa lupa? Hindi marunong magmahal sa kapwa. Sa panayam namin kay Orlando, walang kagatul-gatul niyang inilahad ang detalye ng ginawa niyang pagpaslang at pagkatay sa sariling asawa. Isang panaginip. Ito na guys, ito na. The climax. Di umano ang nag-udyok sa kanya para gawin ang karumal-dumal na krimen. Sinaniba ng masamang espiritu. Kambing na kulay dilaw ang kulay dahil naramdaman ko na mayroong nanunuluyan sa kanyang masamang espiritu. Tapos nung pinatay ko na yung kambing na yun, mayroon pala siyang nalunok na masamang espiritu na hindi na... Kambing. Men. Kambing simbolo ng yan. Ng demonyo yan. Search nyo na lang. Lusaw doon sa kanyang kalooban, kaya pala siya nagkasakit ng matagal. Nang magising raw siya, mistulang kambing sa kanyang paningin ng asawa. Yung paningin ko sa kanya, siya, yung balahibo niya, para siyang kambing ba na yung... Sabi ko, di man talaga to tao tong asawa ko. Bakit nag-anyong kambing? Kasi nakalawit na yung buhok. Pero yung likod niya talaga, kambing. Pag hawak ko sa niya, batok, may nag-udyok sa akin na tapakan ko yung kanyang batok. Tapos pinili kong tapakan siya ng gusto hanggang sa dinaliktad ko yung kanyang bunbunan doon ko siya. Tinuluyang patayin. Tatakal ng paa. Tapos yung kaliwa ko doon paa po, yun ay pinigil ko doon sa liig ng kambing. Saka ko pinapaktapakan ng gusto yung kanyang tiyan. Kasi gusto kong malaman kung bakit meron siyang nakikita kong namamahayang maitim na kulay doon sa loob ng ganyang sinapunan. Tapos siniwalay ko yung bitukan niya, tapos tinuluyan kong laslasin yung ganyang lalamunan. At dahil hindi na tao ang tingin niya sa asawang si Heidi, binalatan daw niya ang mukha nito. Putang ina mo. Kasi ang nasa loob talaga niya, hindi talaga siya. Putang ina mo, isa kang baliw. Men, baliw na to men. Grabe. 2018 pa to guys. Kung natatandaan nyo, grabe. Sobrang lala. Hayop talaga siya kasi ang mukha niya may balahibo tapos yung balat niya, imposible naman talaga. Nung binalatan ko na nakita ko na talaga na hindi nga talaga siya tao, hayop talaga. Subalit ang pinaka nakakakilabot sa lahat. Sinipsip ko ng buo yung kanyang utak. Tapos nung nasipsip ko yung kanyang utak ng buo, naramdaman ko talaga na walang kasing sarap, parang nakalunok ka ng kulay dilaw ng itlog. Parang ganun talaga na parang nalinis ang buong yung lalamunan ko pag ganyan ko. Parang ganun ba ang ginawa ko? Ang sarap talaga sa aking paglasa. Tang ina mo. Ayon sa mga pulis, maaari daw na natutulog ang biktima nang gawin ang krimen. Kaya't hindi nito nagawang makahingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Wala bang pumunta na psychiatrist dyan para i-check yung niya? Yung pag-iisip niya. Dapat may psychiatric test dyan na ginagawa if ever na mahuli siya. Tulad niya, nahuli na yung big suspect. Wala man lang dinala yung yung government ng psychiatrist para ma-check. Kasi tingin ko dito, baliw eh. Ang mga kamag-anak ni Heidi halos hindi makapaniwala sa nakapanlulumong sinapit ng biktima. Bigla kami kasi alam namin na may sakit. Hindi pala siya mamatay doon sa sakit niya, kundi hindi deserving yung ginawa sa kanya ng pagpatay. Sana mamatay na lang siya sa sakit, tanggap namin. Siyempre yung mother po,
pinaalam kasi nung una, sinaksak lang. Yung pinakita na sa TV, doon na ano siya na ganun ang ginawa. Hindi makatao. Okay lang kung sinaksak, sige. At least makikita namin buo. Hindi tinanggi ni Orlando Estrella ang ginawang pagpatay at walang awang pagkatay sa sariling asawa noong March 11, 2018. Habang ini-interview siya ng aming team, tila nag-iba ang ihip ng hangin at nagpakita na hindi normal na kilo si Orlando. Nakakatakot. Kinasuhan ng parricide si Orlando Estrella dahil sa pagpatay sa kanyang asawang si Heidi. Kasulukuyan siyang nakapiit sa Quezon City Jail. Pinanigan naman yung complaint namin, talagang naging yung parricide case, pero recommended na siyang Nobel recommended. Hinihiwalay siya dahil nga doon, talagang iba nga yung ugali niya, may pagka-violente siya. Katulad niyan, may natutulog. Siyempre, mga natutulog, tabi-tabi kayo diyan. Kaya nagkakaroon ng gulo, minsan pipitikin niya sa ilong yung katabi niya, edi siyempre magagalit. Magsisimula yung away, kaya hinihiwalay namin kasi nagsisimula siya. Isinailalim din sa drug test ang suspect. Subalit, nagnegatibo ito sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Ang tapat ng bahay ng mag-asawa na dating takbuhan at madalas paglaruan ng mga bata, ngayoy kinakatakutan at iniiwasan. Ayon kay Police Senior Inspector Elmer Monsalve, ito na marahil ang pinaka-brutal na krimeng kanilang nahawakan. Sobrang brutal talaga. 27 years na ako serbisyo eh. Talagang ito ang na-encounter kong pinaka-violenteng ginawa. Na inilabas mo yung laman loob at saka lumalabas asawa mo. Napakaiba ng krimen na ito. Doon sa lugar, hinahanap nga namin ng ulo kung saan niya itinapon. Hindi kinabutan ako. Nawawala kasi dinurog pa itong suspect. Ang mga kaanak ni Heidi, hindi raw titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya sa brutal na sinapit ng kaawa-awang ginang. Sana mahusgahan agad o maparusahan agad siya, huwag na tumagal kasi yun lang naman hinihingi, agarang hustisya. Huwag kang mag-alala, babayaran lahat ni Lando yung ginawa niya sa iyo. Sa president natin, sana makarating na po. Dapat nga, death penalty na yun. Damn. So yun, hindi ko na tatapusin. Sobrang lala. Anong mga thoughts nyo sa pinanood natin ngayon? Anong masasabi nyo? Komento nyo. Alam ko yung iba dito na parad na to. Pero comment nyo lang below yung inyong mga thoughts about sa nangyari. So yun lang, napaka-angas itong video natin, reaction video natin. Sobrang nakakilabot. Mas nakakilabot pa sa mga pinapanood nating mga horror. At kung nagustuhan mo to, comment below at i-comment mo lang yung mga gusto nyo pang panoorin natin at gawa ng reaction video. And mag-iwan ka na rin ng subscribe at follow dito sa aking YouTube channel na Boss Beast Ghost React and sa TikTok natin na Boss Beast 319. So yun lang, magandang gabi sa inyo, mag-iingat kayo palagi. This is